Welcome po sa ating pong daily devotion dito po sa ating Mobs TV at sa God Loves Movement Facebook page. Good morning! Good morning! Good morning! Buksan po natin ang ating Bible. Sabi po dito sa Matthew 6 verse 25 sa New International Version, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?" Sabi naman po sa Mateo 6 verse 25, na kung ganito po ang inyong Bible, yan ay matatagpuan sa page 8 sa Bagong Tipan. Magandang balita, Biblia, ang sabi po dito, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit?" Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat, Panginoong Diyos. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka po namin sa mga sandaling ito upang kami po ay puspusin mo ng iyong pag-ibig upang maunawaan namin ng malinaw anumang mensaheng nais mong ipaabot para sa aming lahat. Samahan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ang mensahe mo sa araw na ito. Fill us with your love, fill us with your Holy Spirit, Lord, and give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta po tayong lahat ngayong umaga? Today is Saturday. Bagamat ang iba ay day off, ang iba ay walang pasok, pero sana po samahan ninyo ako at sabayan sa atin pong daily devotion ngayong umagang ito. Excited po ako kasi bagamat simple yung ating verse, pero napakaganda po nito na pagnilayan natin ngayong umaga. So again, basahin po natin sa Matthew 6 verse 25 sa New International Version. "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?" Sabi naman po sa Mateo 6 verse 25, magandang balita, Biblia. "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit?" Hallelujah. Napakagandang pagpapaalala na naman ito para sa ating lahat. Hindi po ba? Napakasimple. Parang palagi na natin naririnig ang verse na ito, pero merong nais na ipahiwatig ang Diyos sa atin ngayong araw. Meron siyang gustong iparating sa ating lahat. At nais niya tayong mas matuto pa at mas magtiwala at manampalataya sa kanyang kakayahan na kaya niyang gawing posible ang imposible. Hallelujah. Napakaganda. Sige po, ang title ng atin pong topic this morning is "Don't Overthink It." Yan, wag daw tayong masyadong mag-isip ng sobra-sobra. Overthinker kasi tayo, no? Lalo na ako. Madalas ako pong mag-overthink. Yung advance ba mag-isip? Kayo ba advance din mag-isip? Yung bang hindi pa nangyayari, parang sa kaiisip mo tungkol dyan, nangyayari tuloy. Kaya medyo iwasan natin po yan, no? So, huwag tayong mag-overthink kasi ito na yung sinasabi ng Diyos sa atin. Siya mismo ang nagpapaalala sa atin, huwag tayong mabalisa tungkol sa ating kakainin, sa ating iinumin, di ba? Kasi alam niyo kung bakit yun ang sinample ng Lord dito. Ito yung binanggit niya, sinample talaga, no? Yun yung binanggit dito sa verse. It's because yun yung basic needs eh. Pag yung basic needs na yan pa lang, ay pinag-alalahanan mo na, ay talagang sobrang magiging malaking impact niyan sa ating buhay. Kaya, ang nais ng Panginoon, maging ang mga basic needs natin ay ipagkatiwala natin sa Kanya. Huwag nating isipin sobra-sobra ang tungkol dyan. Dahil sigurado po ang Diyos natin ay napakabuti. Hindi po niya tayo gugutumin, promise. At napatunayan ko na po yan sa maraming pagkakataon ng buhay ko. Bagamat noon di ko na-appreciate, di ko na-acknowledge si Lord. Oo nga pala, no? Hindi talaga ako pinabayaan ng Lord. Ngayon na lang eh.
Sa totoo lang po, lately ko na lang lahat na-realize yan, na napakabuti ng Diyos for simulan na ipinanganak ako sa mundong ito. Nag-aral, nagkapamilya, hanggang sa ngayon, ay tunay na ang Diyos ay hindi nagpabaya. Hindi po siya kailanman, ang tawag dito, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan, di po ba? And I know, marami rin kayong mga experiences sa buhay ninyo, mga pagkakataon na mapapatunayan ninyong oo nga, hindi talaga kami pinabayaan ng Diyos. Di po ba, no? Kahit minsan parang walang-wala na, tapos may darating, may tutulong, magkakaroon. Di ba? Kailan nangyari na nagdildil tayo ng asin, na talagang wala ka ng kinain o wala na talaga. Ito nga mga low carbers sinasadyang hindi kumain. Hindi dahil sa ayaw kumain o walang pagkain, kung hindi nagugutom, no? Iyan ay isang biyayang mula sa Diyos yung hindi ka magutom. Hindi po ba, no? Imaginein mo, hindi ka magugutom. Hindi nagugutom ang iyong physical na katawan. At hindi lamang naman po itinutukoy dito ay ang literal na pagkain, no? Maging ang salita ng Diyos. Hindi tayo nagugutom dyan dahil po katulad na lang nitong ating daily devotion. Araw-araw ito, kaya nga daily, no? Tayo pupuspusin ng Panginoon ang kanyang mabuting balita, ang kanyang salita. Bubusugin tayo ng Diyos. At kapag busog tayo sa salita ng Diyos, ay siguradong susunod na ang kabusugan sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay natin ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, magpatuloy po tayo, no? Sabi nga po pala dito sa karugtong ng verse na sa verse 26, sabi sa Bible, sabi niya, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Hallelujah. At ang sabi pa dito, sino sa inyo ang makakapagpahapa ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Pag nag-aalala po ba tayo, nadadagdagan ba ang buhay natin o nababawasan? Di ba, pag nag-aalala tayo, may worries, may stress, may mga isipin. Ako, kapag nai-stress po tayo, hindi lang itong physical na katawan nai-stress. Hindi lang po, hindi lang itong mga organs, maging ang cells natin nai-stress. At yan po ay isang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Siyempre, kapag tayo nag-aalala, so ibig sabihin, makakabawas ito sa ating buhay. Kaya mas mainam pa kaysa mag-alala ay manalangin tayo, magtiwala at manampalataya sa ating Diyos na meron siyang gagawin. Mag-pray po kaagad tayo the moment na tayo nag-aalala. Kasi talagang dumarating naman po talaga ang pag-aalala. Kahit sinong tao, may mga pagkakataong nag-aalala ka, natatakot ka, nagda-doubt ka, lahat ng mga yan ay nararanasan natin. Pero huwag mong pahintulutan na magpatuloy yan. Huwag mong pahintulutan na yan ay manaig sa iyong puso, sa iyong isip. Kailangan labanan mo yan sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos, pagtitiwala sa Kanya. Mag-pray po tayo, magbasa ng Bible. Kaya nga po lagi natin sinasabi dito sa ating Mags TV, nang sa ganun ay hindi natin ito maranasang mga takot pangamba na ito. Araw-araw ng buhay natin, mag-pray tayo, magdasal tayo, magsumiksik tayo sa Panginoon, puspusin natin, punuin natin ng salita ng Diyos ang ating isip at puso. Nang sa ganun, ay halagi tayong handa para harapin yung mga pagsubok na yan, para harapin yung mga bagay na magiging takot natin, para malabanan natin yan. Kasi pag hindi tayo puspos, hindi tayo filled ng Holy Spirit, ng love ng Lord, ng presensya ng Panginoon, madali tayong matitinag, madali tayong itutumba ng mga panakot ni Satan, di ba, ng mga kasinungalingan niya. At ng ating katawan mismo, ito mismo ang ating flesh na katawan na to, ay nagiging kaaway din natin, kalaban natin, no? Ito yung number one kalaban natin, yung sarili natin. Kaya nga po, ipahintulot natin na ang Diyos ang makakilos sa ating buhay. Siya ang maghari sa ating buhay. Kaya araw-araw, kung gaano kasipag si Satan, guluhin tayo.
Ganun din dapat tayo kasipag na magsumikap na tayo ay patuloy na makakilala sa Panginoon. Para filled tayo, puno tayo, siksik, liglig, di ba? Hindi tayo matitinag. Laban ng laban lang sa buhay na to. Kasi pag wala tayo, nung lakas at tapang mula sa Panginoon, maniwala kayo, panghihinaan tayo. Ilulugmok tayo ng problema. Mawawalan tayo ng pag-asa. Titigil tayo sa pananalangin hanggang sa dumating na hindi mo na alam kung paano magdasal. Kaya nga po, habang may pagkakataon na tayo ay makalapit sa Diyos, makilala natin siya at manalangin, sige lang araw-araw, may minuto, maya't maya, magdasal tayo. Sapagkat kailangan natin ng Panginoon. Sa totoo lang po, walang taong hindi nangangailangan ng Panginoon. Kung gaanong kailangan natin ang pagkain para mabuhay, mas lalong kailangan natin ng Panginoon para mabuhay sa mundong ito. Because Jesus Christ is our life. Siya po ang ating buhay. Di ba po? At ang ating kalakasan, kagalingan, at ang lahat-lahat. So how much time do you spend thinking about what to eat or worrying about what to wear? Do you obsess over having or being enough? So ganun ba tayo ka-obsess para sa mga pangangailangan natin ito sa araw-araw? Ganun ba tayo katakot? Ganun ba tayo nag-aalala para sa mga pangangailangan natin ito? Bagamat hindi maiiwasan, ano po? Talaga namang minsan napapaisip tayo, paano na to bukas? Ang malungkot minsan, ang iniisip natin, hindi yung ngayon lang. Ngayon lang, iniisip mo kagad yung bukas. Iniisip mo kagad yung next week. Iniisip mo kagad, paano na? Paano na yung isang buong buwan namin? Ito lang ang tinanggap naming sweldo. Paano kami mabubuhay for 1 month? Kakasya ba to? Di ba? Ganun mga tanong natin mga nanay. No? Kaya nga minsan nag-aaway ang mag-asawa kasi yung inabot ng husband bilang sweldo, alam mong tingin mo pa lang, hindi mo pa binibilang, hindi na sapat. So, huwag tayong magtiwala, huwag tayong tumingin doon sa perang tinanggap natin. Tumingin tayo sa Diyos na nag-provide ng pera na to, na nag-provide ng sweldo ng trabaho ng asawa nyo o ng trabaho ninyo, doon tayo tumingin sa nag-provide niyan. Ang maganda kapag na-receive mo yan, maliit, malaki, kulang o hindi, magpasalamat tayo sa Diyos kasi may na-receive ka. Thank you, Lord. Naniniwala ako, Panginoon, na mga pera na to o biyaya na ito ay magiging kasapatan sa aming pangangailangan sapagkat ikaw ay tapat, sapagkat ikaw ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Di ba po, naalala niyo yung feeding ng 5,000? Dalawang isda at tinapay, 5 tinapay ba yun? Loaves of bread. Nagkasya sa 5,000 tao. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. So ano yung pag-aalala natin? 5,000 nga napakain. Tayo pa kaya? Ilan lang kayo sa pamilya? Minsan kasi nag-overthink tayo, no? Yun yung topic natin ngayon. Iniisip kagad natin, advance. Paano magkakasya? Paano? Tanong ka ng paano. Nagne-negative ka na. Tuloy, sinasagot tayo ni Satan ng mga kasinungalingan niya. Nako, paano na yan? Di ang kasya. Nako, magugutom kayo, mangutang ka na. Nangungutang ka na, may pera ka pa. Lagi niyong tandaan, ang intindihin mo yung para sa ngayong araw lang na to. Huwag mong intindihin yung para bukas, para sa susunod na araw, para sa isang linggo, para sa isang buwan, para sa isang taon. Di ba? Intindihin mo yung ngayon lang. Ano yung pangangailangan mo ngayon? Yun lang ang intindihin mo. Kung meron kang sapat na pera para sa buong maghapon, thank you, Lord. Paano yung bukas? Huwag mo na itanong yun. Because God will provide. Maniwala ka. Meron para bukas. Ganun ng Diyos. Sa mga ibon nga, hindi pinabayaan. Hindi nagtatrabaho yun. Diba? So, ganun po ang ating pong pananampalatayang dapat na panghawakan natin sa ating Panginoon. So, while there's nothing wrong with meal planning for the weeks ahead or creating an annual budget, so hindi naman po natin sinasabing mali yung magplano ng kakainin para sa buong linggo, yung kakainin nyo para ngayon, yung babudgetin nyo. Hindi natin sinasabing hindi kayo mag-budget. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi nagbabudget tayo minsan. And then sa kababudget natin, parang iniisip, lalo kang kinakabahan. Kasi sa bawat paglista mo, kulang, di ba? So lalo kang nag-worry kasi nakikita mo na yung kulang. So huwag kang mag-alala dyan.
ang Panginoon ay sapat. Siya ang ating kasapatan. At yung ating pag-create ng annual budget, hindi rin masama yun. At yung ating pag-save, yung ating pag-iisip para sa kinabukasan, hindi masama yun. Kaya lang kung yung pag-iisip mong yan ay magiging sanhi para ikaw ay mas-stress, huwag mo nang isipin, ipagkatiwala mo na lang sa Diyos. Di ba? Kasi lalo na kung ikaw ang breadwinner, ikaw pa yung nagbabudget, talagang napakasakit sa ulo niyan. At hindi po hindi po kalutasan ng problema ng ating pangangailangang pinansyal, yung pangungutang. Kung kaya nating huwag mangutang at mabuhay tayo sa kung ano yung cash, ano yung meron, doon tayo mabuhay, doon natin pagkasyahin. Huwag tayong maghangad ng sobra. Kaya tuloy sa paghangad ng sobra, doon tayo nakakapangutang. Mabuti lamang kung talagang may pambayad tayo o nababayaran natin ito. Minsan, ang ipinambabayad pa natin dito ay galing din sa utang, kung kaya't nababaon tayo. Si Ate Ma'am, talagang hindi maiwasan eh. Totoo naman po yan. Kaya naman po, kung tayo ay gagawa ng anumang desisyon sa buhay natin ito, kasamang pangungutang dyan, manalangin muna tayo. Yun ba talaga yung gusto ng Diyos para sa atin? O magtiwala muna tayo sa Kanya. Lord, tulungan mo ako, dapat ba akong mangutang? O hindi? Sa totoo lang, salita pa lang ng utang, parang hindi na talaga dapat, no? At kung meron ka namang uutangin, at kaya mo namang bayaran ito, meron kang sapat na inaasahan talagang pambayad, pambayad mo. Nang sa ganun ay hindi mag-accumulate. At hindi ko, lalo na kung yung inutang ay may interest, talagang mag-accumulate ang interest niyan pag hindi nababayaran. Mas lalong bumibigat. Mangutang tayo kung kaya lang din natin itong bayaran. Kung hindi natin kayang bayaran, huwag tayong mangutang. Di ba po, no? Layo ng narating na ating pinag-uusapan. Salamat sa Panginoon sa mensahe na ito. So, anong sabi dito? Kaya naman, si Jesus nag-explain that worrying doesn't help. Kaya sinabi niya, again, sa ating pong pinagninilayan ngayon, sa Matthew 6 verse 25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Diba? Mas higit ba ang pagkain kaysa sa buhay mo? O ang damit na isusuot mo kaysa sa katawan mo? Mahalaga tayo sa Panginoon. Kung kaya't alam niya ang ating pangangailangan. Lalo na kung tayo mga anak na ng Diyos, alam niya ang ating pangangailangan. Hindi niya po tayo pababayaan. Hindi mo pa sinasabi sa Diyos, alam na niya eh. Diba? Alam na niya. Ganun niya tayo kamahal. Kaya naman, Jesus never said not to think about your basic needs. He did say not to worry about them. Ayan, di ba? Yun yung sinasabi natin kanina. Jesus never said not to think about your basic needs. Hindi natin sinasabi ng Diyos na huwag mong isipin yung mga pangangailangan mo. Pero hindi niya sinabi na mag-alala ka patungkol dito. Isipin mo yung tungkol dyan, pero huwag ka mag-overthink. Diba? Huwag natin pangunahan ng Diyos. May plano ang Diyos para sa atin. Hindi ko mawala ng laman ng ref, mag-aalala ka na. Hindi ko mawala ng nakikita na, babarya na yung hawak mo, nag-aalala ka na. Maniwala ka. Nagugulat ka. Kasi pag nag-alala ka, makakagawa ka ng mga desisyon na hindi ka lugod-lugod sa Diyos minsan. Di ba po? Na-advance yung ating desisyon. Hindi natin nahihintay ang Diyos. At minsan pa, dahil sa pag-aalala, hindi tayo nagdadasal. Dahil aligaga ka na sa paggawa ng sarili mong paraan. Sarili mong kaparaanan kung paano mo lulutasin yung problema mo nang hindi ka kumukonsulta sa Diyos. At kumonsulta ka man sa Diyos, still, gagawa ka pa rin ng sarili mong kaparaanan. Ito yung ng Diyos. Tapos pag may nagpautang sa'yo, sabi ko na nga ba, blessing to. Thank you Lord, hindi po blessing yun. Diba? Kasi utang yun eh. Ang tunay na blessing, ibinibigay. Kaya dapat po magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya hindi natin makita yung tugon ng Diyos kasi hindi natin hinihintay. Kasi nga natataranta na tayo. Nagpapanik na tayo. Yan yung term talaga eh, panicking. No? Sa lahat ng pagkakataon, nagpapanik tayo. Pag meron tayong bagay na iniisip, ipapapasok ng kaaway ng pag-aalala, magpapanik tayo. Kaya tuloy nanlalamig ang kamay, pinagpapapuwisan tayo kasi may anxiety na. Kasi ganyan po ako eh. Namamawis pa ako, kamay ko. At
nanginginig na ako, nagpapalpitate na ako is because nag-aalala na ako. Dahil hindi lang nag-aalala, nagpapanik na ako. Totoo po yan. Kasi yung pagpapanik, yan yung isang bagay na nakakatakot na maramdaman natin. Tapos hindi lang yun, tataas pa BP. Pagtaas ng BP, naku, lalo nang nagpanik. Kasi ayan na, nagtaas na BP mo, lagot ka na dyan. May stroke ka na ulit. Naku, yan yung mga panakot ng kaaway sa akin. Diba? Tapos lalo pang nadagdagan ng iba pang nararamdaman is because of worry, anxiety, and panic. Kaya po huwag natin hayaang dumating doon sa pagpapanik. Mayroon ka palang naramdaman ng konting takot, pag-aalala, pray agad. Dulog sa Panginoon. And do not entertain negative thoughts. Huwag mong i-entertain yan. Mag-ano ka ng ibang gagawin. I-focus mo yung attention mo sa iba at mag-isip ka ng magagandang bagay na nangyari sa buhay mo. Kung paano kang tinulungan ng Diyos, paano kang minahal ng Diyos, paano kang tinubos ng Diyos sa iyong mga kasalanan, kung paano binago ng Diyos ang buhay mo, kung paano ang mga kaibigan mo nagpapasaya sa iyo, mga pamilya mo, kung paano provide ng Lord ang iyong pangailangan sa maraming taon ng buhay mo. Di ba po, no? Grabe. Yun po yung mga iba, dati talaga, although hindi ko pa napaperfect yan, pero sabi ko nga, Lord, tulungan mo po ako sapagkat walang perfecto sa mundo ito. We will rely on the Lord para naman yung strength natin sa Kanya manggaling. Kaya ngayon po, yun yung ginagawa ko pag ako inaabot ng aking pag-aalala, ng aking anxiety, nag-iisip ako ng magagandang bagay, ngumingiti ako, marap ako sa salamin para tingnan ng sarili ko, masaya ba ako, di ba? Kasi kailangan maging masaya ka. Isipin mo na mahal ka ng Diyos at kailanman di ka pababayaan. Sasamahan ka niya. Always remember Philippians 1 verse 21. For to me, to live is Christ and to die is gain. Diba? Ano man ang mangyari, and Lord, your will be done. Thy will be done. Ano man ang mangyari, Lord, isa lang ang alam ko. Hindi mo ako pababayaan. Hindi mo ko iiwan. Diba? Sabi ako, talagang gusto yung Philippians 1:21 eh. Mabuhay mamatay sa Panginoon ako eh. So ano yung kakatakot ko? Wala akong dapat ipag-alala. Mabuhay ako, thank you Lord. Kasi makapaglingkod ako sa'yo, maalaga ako mga anak ko, ang tawag dito, makakapaglingkod ako at yung mga anak ko at ang aking apo ay makikita ko pa ang paglaki. Kung mamatay naman ako, thank you din. Kasi alam ko kung saan ako pupunta eh. Alam ko mapupunta ako sa paraiso na kung saan doon kita makakasama. Diba? Kaya thank you Lord. Kaya walang talo ang anak ng Diyos. Panalo tayo. Dahil napagtagumpayan na yan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Walang talunan sa mga anak ng Diyos. We are victors. We are not victim. Di ba, Ate Marilyn? Hindi ko makalimutan yan. So, God knows what you need before you do. God knows your prayers before you pray them. Ganon ka makapangyarihan ng ating Diyos. Alam niya ang lahat patungkol sa atin. Alam niya din pag natatakot ka. Alam niya din pag nag-aalala ka. Alam niya din pag nasasaktan ka. Alam niya din kapag nag-aalala ka, kapag nagdududa ka. Alam din niya kung masaya ka. Alam din niya alam din niya kapag galit ka. Alam din niya kung masama ang loob mo. Kaya nga maging open tayo sa Lord. Pag natatakot ka, sa pagpipray mo, magsabi ka, Lord, natatakot ako. Hindi po kasalanan yan. Inaamin mo nga eh. Lord, nag-aalala po ako. Lord, nag-worry ako, nagkaka-anxiety ako kung makakabugan dibdib ko dahil takot ako. Kasi pag hindi mo po inamin, walang acceptance. Hindi mo tinatanggap eh. At hindi po kasalanan ng umamin ng mga nararamdaman sa Diyos. Kung galit ka, Lord, na galit ako ngayon. Kaya ako nagkakaganito dahil galit ako. Galit ako sa anak ko, galit ako sa asawa ko, galit ako sa kapitbahay ko, galit ako sa lahat. Okay lang yun. Naiintindihan tayo ng Diyos. Maganda yung maging honest tayo. Huwag nating pasinungalingan yung bagay na, Lord, okay lang ako. I know okay ako kasi nandiyan ka. I know. Tama po yun. Alam mong okay ka because of the Lord. Pero aminin mo muna bago mo sabihin okay ka. Diba? Kasi minsan, tinatakpan natin yung ating pong nararamdaman ng
para papaniwalain si Lord na, Lord, mahal kita at nagtitiwala ako sa iyo kaya okay ako. Sa totoo lang, galit ka pa. Sa totoo lang, takot ka pa. Ba't mo hindi mo sabihin na, Lord, sa totoo lang po, takot ako. Sabihin mo kung anong kinakatakutan mo. Lord, natatakot ako dahil kasi ganito. Hindi ko alam kung anong kinakatakutan natin. Minsan, Lord, takot ako kasi wala naman kaming bigas. Lord, takot ako kasi wala naman kaming pambili. Ang hawak kong pera ngayon, babarya. Lord, takot ako kasi umalis yung anak ko. Hindi ko alam kung saan siya pumunta at hindi naman nagtitext, hindi nagchat-chat, kinakabahan na ako, Lord. Okay lang yun. Sabihin mo lahat. Di ba? Yung dahilan, hindi yung basta, Lord, takot ako. Sabihin mo, ba't ka natatakot? So that God can comfort you. Although alam ng Lord yun. Alam naman niya yun eh. Ang gusto lang ng Lord ay maibsan yung nararamdaman mo. Di ba ang sarap ng ganon? Minsan nga, pagka may mga pagkakataon, gusto mo may kausap ka. Wala kang makausap kasi mga anak mo, pamilya mo wala. Maghapong wala, ikaw lang naiwan sa bahay, parang ako. Ako lang tao. Meron man akong kasamang anak ko dito. Busy-busy sa kanyang ginagawa, hindi ko rin nakakausap. O sino kakausapin natin? Kausapin natin si Lord. Kausapin natin ang Diyos. Siya lang ang wala ng iba na makikinig sa'yo. Uunawa sa'yo. Iintindi sa'yo. Magmamahal sa'yo sa kabila ng lahat. Diba? Siya lang talaga. At tutugon siya, maniwala ka. Kasi right after your prayer, huwag ka muna agad kumilos o manahimik ka muna at pakinggan mong sasabihin ng Diyos sa'yo. And then, sabayan mo na ng pagbabasa ng kahit isang verse lang. Mangungusap ang Panginoon. Totoo po, napakabuti ng Diyos natin para hindi natin sa pagkatiwalaan. Kaya lang kasi minsan, pati kay Lord, naglilihim tayo eh. Pati kay Lord, di tayo umaamin. Sabihin natin lahat. Diba? Para po, maibsan na yan, matanggal na yan, mabawasan na yan. Para po, lumuwag yung ating pakiramdam at talagang ipagkatiwala na natin ang lahat. Kasi pag pinagkakatiwala mo sa kanya lahat, wala ka na ililihim. Kahit ano pa yan. Hindi magagalit ang Diyos sa'yo. Hindi ka papaluin, hindi ka sasabihin, tigas ang ulo mo, kaya ganyan. Diba? Ang tao nga, pagka nagko-confide ka, parang nagsasabi ka sa kanya ng mga ikaw naman kasi, diba? Meron pang sinisisi ka. Parang, ikaw may kasalanan, kaya ka nagkaganyan diba? Kasi puntalang sa Diyos, pag nagsabi ka sa kanya ng lahat-lahat, hindi kanya sasabihan ang ganun. Kasi ang Panginoon, inuunawa tayo. Mahal tayo ng Diyos. Tatanggapin niya lahat ang sasabihin mo, tutulungan kanya kung paano kang makalaya dyan. At ikaw ay iko-comfort niya. Kapag ka nawawalan ka ng pag-asa, sabihin mo, Lord, nawawalan ako ng pag-asa dahil dito sa sakit ko na to, dahil sa stroke na to. Nawawalan ako ng pag-asa kasi tagal-tagal ko nang tinitherapy, hindi pa gumagalaw tong kamay ko. Hindi pa rin ako makalakad. Ano ba, tulungan mo po ako, Panginoon. Kaya sumasama loob ko minsan. Kaya nawawalan na ako ng pag-asa, ayoko na. Lahat yan, sabihin mo. Maging yung mga nararamdaman mo patungkol sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, lahat, sabihin mo. Lord, takot akong mag-isa. Takot ako nang walang kasama. Ako, inaamin ko yan. Lord, takot ako nang wala akong kausap. Natatakot ako pag wala na akong kasama, pag umaalis na sila. Nakakaramdam ako ng ganun, tulungan mo ako. Comfort me, Lord. I need you. Ikaw ang kailangan ko sa buhay kong ito. Diba po mo? Kasi minsan, napapangunahan tayo ng takot, kaya tuloy hindi tayo nagdadasal. Dasal lang tayo, dasal ng dasal. Dahil tandaan niyo, ang Panginoon lang kailangan natin sa buhay na ito. At ang lahat ng iyan, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So lahat po yan ibibigay ng Diyos para sa atin. Basta hanapin lamang natin siya. Tawagin natin siya. At sundin natin siya. Hallelujah. So, recognizing your physical needs can remind you of your spiritual needs. An invitation to trust your ultimate provider. Sino bang ultimate provider natin? Ang Diyos. Walang ibang ultimate provider kundi ang Panginoon. Kahit sabihin mo pa na napakalaki ng kita ng asawa mo, siya ang provider mo. Yes, provider mo yan dito sa lupa. Saan ang galing ang kanyang mga kinikita sa trabaho niya? Saan galing yung trabaho niya? Binigay yan ng Diyos sa kanya. Saan ang galing yung galing niya, talino niya? Binigay yan ng Diyos sa kanya. Diba? Ang Diyos ang lahat ng nag-provide.
Wala po tayong aangkining atin. Dahil ang katawan natin ito may hangganan to. Napapagod to, nagkakasakit to. Pero ang Panginoon, hindi napapagod, hindi nagkakasakit. Tutulungan niya tayo in all eternity hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang Panginoon ay kasama natin. Kaya kanina tayo magtitiwala doon sa ultimate provider natin. Praise God. Diba? Hindi lang naman material na bagay yung pinoprovide ng Lord. Pinoprovide ng Lord ang peace, ang joy, ang gentleness, kindness, faithfulness sa puso natin. Lahat ng ating pangailangan. Yan man ay physical, emotional, mental, financial. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakalaga. Unahin ang aspeto ng spiritual. Unahin ang Panginoon. Nang sa ganon, tayo magtagumpay sa buhay natin ito. Hindi man po yan perfect, pero alam natin na hindi tayo magkukulang sapagkat ang Diyos natin ay tapat, dakila at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. So later in the same chapter, Jesus reminds His disciples that if God provides for the birds and the flowers, di ba? Pinoprovide ng Lord ng pangangailangan ng mga hayop. Di ba? Imagine mo, yung mga nandyan sa wild, sino nagpapakain sa kanila? Di ba? Wala namang nag-aalaga unless yung aso mo nasa loob ng bahay, may nag-aalaga. Pero yung mga nasa wild, nasa bundok, sino nagpapakain sa kanila doon? Pero nabubuhay sila. Diba? Ang galing ng Panginoon. Because He knows. Alam ng Diyos anong pangangailangan nila. Ganon din tayo. He will provide for His people that's much more. Ganoon katindi ang kanyang provision sa atin. Then He adds, ito yung binanggit ko kanina, but seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you, Matthew 6:33. Kasi hindi natin sinisik si Lord eh. Hindi tayo tumatawag. Hindi natin siya hinahanap. At nung masumpungan naman natin, hindi naman tayo nagtiwala. Hindi natin nag-surrender. Meron naman taong nagpakilala sa atin about the Lord. Hindi naman natin pinakinggan. Dinedma natin. Ayaw natin pakinggan. Diba? We need Jesus Christ. We need God. Sa ayaw mo't sa gusto, kailangan natin ng Panginoon. Siya lang kailangan natin sa buhay natin ito. At magugulat ka kapag inuna mo ang Panginoon, magiging maayos ang lahat. Pamilya mo, negosyo mo, trabaho mo. Pag-aaral mo, nag-aaral ka. Pangangailangan mo, ipoprovide. Diba? Kasi siya ang ultimate nating provider. At ang ultimate nating kakampi sa lahat ng laban ng buhay natin. Pati kagalingan mo, kayang ibigay ng Diyos. At tunay naman na siya ang great healer natin. Siya ang magaling na doktor sa lahat ng mga doktor. Kaya napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Diyos. So, isik natin si Lord. Kaya nga sabi dito, all these things, lahat will be given to you as well. Ibibigay ng Diyos ang lahat nating pangangailangan. 6:33, pero may karugtong yan eh. Gusto kong basahin yung karugtong ng 6:34. O, diba? Nung sinabi niya yon, nang ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi niya sa verse 34, kaya nga, therefore, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Diba? Yun yung pinag-uusapan natin kanina. Sapat na yung suliranin mo for today. Huwag mo na intindihin yung bukas. At hindi makakatulong yung pag-aalala para madagdagan ang buhay mo, ang araw mo, sapagkat ang Diyos, siya nang bahala sa bukas mo. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Kung mag-alala dyan, sige lang, mahaba pang maghapon. Bakit iniisip mo na yung bukas? Intindihin mo lang yung ngayon. Meron kang sapat na pambili para sa pagkain nyo ngayon, thank you Lord. Meron na kayong pagkain na lulutuin para sa buong maghapon, thank you Lord. Meron kayong iinuming tubig sa buong maghapon, thank you Lord. Diba? Anong pinag-aalala mo bukas? Hindi ka may hawak ng bukas mo. Ang may hawak ng bukas natin ay ang Panginoon. So, bakit di natin pagkatiwala sa Kanya? He will make a way when there seems to be no way. Diba po? Faith.
kailangan natin yung ating pananampalataya ay intact. Diba ano ba yung pananampalataya? Ito yung nananampalataya ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. O, di pananampalatayanan mo, hindi mo pa nakikita yung bukas eh. Di ba? Pananampalatayanan mo na may magandang mangyayari bukas. Na ipoprovide ng Lord ang pangailangan ko bukas. Eh, ibang tao, hindi eh. Hindi pa dumarating, overthinking. Next month pa, pinag-aalala na ngayon. Next year pa, pinag-aalalahan na ngayon. Eh, grabe. Eh, talagang may stress ka. Imagine mo, wala pa, napakalayo. Yan sabi nga ni Lord, bukas lang eh. Yung bukas lang ang hindi niya pinag-apaalala sa'yo eh. Eh, yung ibang tao, tulad ko dati, pinag-aalalahan lang ko na. Next month pa, next week pa, pero mong tagal nun, pinaalala mo na ngayon, eh, sasakit talaga ulo mo. So, huwag mo isipin yun. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Madaling sabihin, Ate Mads. Totoo naman, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero magagawa mo yan kung nakafocus ka sa Diyos na tunay na nagpo-provide sa'yo at kung kilala mo siya at sino nga ba siya at anong kaya mo niyang gawin sa buhay mo at sa buhay ko. Kasi pag di mo kilala ang Panginoon, di ka magtitiwala sa Kanya. Di po ba? Kaya nga, I always remind everyone to read your Bible every day. Dahil dito mo makikilala kung sino ang Diyos sa pagkakatiwalaan mo at pananampalatayanan mo. At napakahalaga din na hindi mo lang siya kilala. Kung hindi dapat, meron kang personal na relasyon sa Kanya. Nang sa ganon, ay meron kang tapang na lumapit sa Kanya any time of the day. Na alam mo kung sino yung kausap mo. Na alam mo kung sino yung pinagkakatiwalaan mo kasi close kami. Di ba? Meron kaming personal relationship because I accepted Him as my Lord and Savior. Nagsisi na ako sa aking mga kasalanan. Kaya alam ko kung sino tinatawagan ko, kung sino ang Diyos na tinatawag ko. Ang Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na kayang tumugon sa aking mga panalangin. Di ba? Kaya mahalaga po yan, ha? Magbasa. So, nag-last day na tayo kahapon ng ating pong Book of Luke para sa ating pong Bible Reading Challenge. Ang pinapabasa naman ng Lord sa atin ngayon ay ang mga gawa, ang Acts. Ayan. So, pinapabasa sa atin ng Panginoon ngayon ang Acts. Kaya po, mamaya magsisimula tayo, kundi mamaya bukas. Sisimula naman natin ang unang araw para sa pagbabasa ng mga gawa. Wow, di ba? Thank you, Lord. Di mo kami pinababayaan na hindi magkaroon ng mga susunod na babasahin. Ang Panginoon po ang nagbibigay niya ng mga babasahin natin. Hinihingi natin sa Kanya, Lord, anong susunod na babasahin namin? Tulungan mo po kami. So, tomorrow, we will start with the Book of Acts. Bagong tipan pa rin po yan. Kaya naman, pag nilaya natin, maganda po ang laman ng Book of Acts. Sige po, magpatuloy tayo. So, sabi dito, God, you know what I need and what I want. Totoo yun. Alam ng Diyos ang ating kailangan at ang mga gusto. Hindi lang kailangan, pati yung gusto natin, alam niya ng Diyos. And regardless is, I believe that you are enough for me. Sapat ang Diyos. Kasi pag nasa Panginoon tayo, may kasapatan, may kakontentuhan tayo sa buhay. Hindi tayo maghahangad ng mas higit sa ating pangangailangan. Nang sa ganun, maiwas tayo sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. At doon tayo kasi napapahamak. Diba? Kapag ka sumobra naman yung ating yung hingi natin na hindi naman kailangan. So, your provision is enough for me, Lord. Your love is enough for me. So today, I surrender my concerns for the future and my current worries. Ang ganda nito. Ulitin natin, no? God, you know what I need and what I want. And regardless is, I believe that you are enough for me. Your provision is enough for me. Your love is enough for me. So today, I surrender my concerns for the future and my current worries. So enough ang Diyos sa atin. Naniniwala tayong siya ay sapat sa ating buhay, sa ating pangailangan. Ang kanyang mga ipoprovide sa atin ay sapat. Ang kanyang pag-ibig ay sapat. Ang kanyang pag-iingat ay sapat. Kaya naman, isurrender natin lahat sa Diyos. Diba? Yung ating future concerns, future needs, lahat, and even your current worries ngayon,
I'm sure hindi lahat ng tao maganda ang gising, di ba? Lagi ko sinasabi yan. May mga taong hindi maganda ang gising kasi may mga alalahanin, may mga bagay na iniisip, na na kinakabahan tayo. Na minsan, parang pagdilat ng mata mo, napasimangot ka kagad kasi ang dami-daming problemang nakaabang sa atin. So, sabi dito, I will pursue you and trust you. Sabi natin sa Panginoon, and will take care of me. In Jesus' name, amen. Prayer na yun, no? So, I will pursue you, Lord, and trust you will take care of me. I trust you that you will take care of me. God, our life is in God's hands. Nasa kamay niya, buhay natin. So, anong pinag-aalala natin? Pagkatiwala lang natin. Sige lang, Lord. Take charge, Lord. Take charge of everything. Problema man yan, pagsubok, utang, bayarin, problema sa trabaho, problema sa negosyo, problema sa pamilya, problema sa pag-aaral, problema sa kapitbahay, problema sa school, lahat. Surrender everything to the Lord. Lahat ng concerns natin. Life is more than the food we eat, the drinks we consume, and the clothes we wear. Totoo naman, mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa mga bagay na to. At itong buhay na ito, kanino ba natin ito ipinagkakatiwala? So, sabi na nga dito sa John 14:6, He is the way, the truth, and the life. Siya ang buhay, ang katotohanan at ang daan. Wala nang iba. Kaya naman, tayo dapat ay mag-focus sa Lord at ang buhay na ito ay pagkatiwala natin sa Kanya at hayaan natin ang Diyos ang maghari sa ating buhay. Kung hindi pa naghahari ang Diyos sa buhay mo, mahihirapan kang maunawaan ang ating pinag-uusapan ngayon. Dahil ang mahalaga, yun munang i-secure natin ang buhay natin. Kanino ba ito nakaangkla? Sino ba ang Diyos ko sa buhay ko? Sino bang pinananampalatayanan ko? Sino bang pinagkakatiwalaan ko nito? Kasi baka hanggang ngayon hindi mo alam, hindi mo kilala, hindi ka sigurado. Well, yun ang kailangan nating unahin. Kaya nga sabi kanina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Panginoon. Kilalanin natin siya. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay natin tagapagligtas. Sapagkat doon natin matatamasa yung mga pinag-uusapan natin lahat na ito. Kasi doon tayo magtitiwala. Doon tayo matututong manampalataya kapag siya ay nasa ating puso na at namumuhay tayo according to His will. Na sumusunod tayo sa mga nais na ipagawa ng ating Panginoon. So, let's seek Him first. Hanapin natin ang Panginoon. Tanggapin natin siya sa our Lord and Savior. Let's do the work entrusted to us while trusting in Him for provision. Kung naman lagi tayong take sa Lord, mag-give din tayo ng ating oras, ng ating pag-ibig, sa pagsunod sa Diyos. Kung hinihingi ng Panginoon ang ating oras para sa paglilingkod, ang ating oras para sa pagsisimba kada linggo, kung ating oras sa pagbabasa ng Kanyang salita, ibigay natin. Kung hinihingi ng Diyos na maglingkod tayo sa ating kapwa, tumulong sa ating kapwa, magmahal sa ating kapwa, ibigay natin. Kasi huwag tayong laging taker. Maging giver din tayo. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Yun ang isang bagay na pagsunod natin sa Panginoon. So, yung provision, susunod lahat yan. Mangyayari lahat yan kapag ginawa natin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Diba? Ganun po kabuti ang Panginoon. Minsan nga, hindi mo na ginagawa yung mga bagay na inuutos ng Diyos sa'yo. Binibigay pa rin yung mga pangailangan mo kasi favor yun eh. It is by grace, di ba? Yung grace ng Lord yun. Dahil ganun niya tayo kamahal. Yung unmerited favor. Yung mga hindi mo namang deserve, pero binibigay ng Diyos. Unmerited favor, grace yun. Pero hindi yun nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Pero kailangan pa rin natin sumunod. Kung gusto mo talagang makuha ang buong provision ng Lord, yung talagang ma-receive natin, yung biyaya ng Panginoon na yan,
na inaantay na natin sa matagal na panahon, obey. Fully obey the Lord. Fully obey the Lord, our God. Yun po talaga ang kailangan nating gawin. Obedience. Pagsunod sa Diyos. Hindi naman po mahirap eh. Kasi kapag nag-umapaw yung pag-ibig natin sa Panginoon, mabilis ng pagsunod. Talagang, lalo na pag kilalang kilala natin kung sino siya, susunod ka talaga eh. Susunod ka talaga. Kasi, ano ba ang ipagdadalawang isip mo sa pagsunod sa Diyos? Eh siyang nakakaalam ng lahat. Siya din ang magpo-provide ng lahat. Siya din ang tutulong sa lahat ng pagkakataon. Diba? Kaya napakahalaga. Kilala natin ang ating Panginoon. So again, let's seek Him. Seek Him first. Let's do the work entrusted to us while trusting in Him for provision. And let's not waste another second overthinking it. So huwag na tayong mag-isip. No? Na mag-overthink pa sa mga bagay na meron tayo sa mundo ito. Sa mga pag-aalala na iniisip natin, pinag-aalalahan na natin. Tandaan natin, ang Diyos ay nandyan palagi to provide all our needs. All we need to do is to call upon the Lord, pray, ask, seek, and knock. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. So, huwag tayong mag-alala sa mga bagay na mangyayari pa lamang. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako na mababasa natin lahat dito sa kanyang salita. Sige po, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa napakagandang mensahe mong ibinigay sa amin ngayong umaga. Thank you again, Lord, for reminding us na ikaw lang at wala nang ibang aming ultimate provider. Ikaw lang at wala nang iba ang makakapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan. Maging ito man po ay pinansyal, maging ito man po ay trabaho, anuman, Panginoon, ang nais namin, pagkain man ito, pangangailangang material, I know, Father God, that you are the only one who can provide all our needs. Thank you, Jesus, dahil alam mo kung anong aming pangangailangan, alam mo kung ano ang aming mga gusto, ang aming mga desires. Tulungan mo lang kami, Panginoon, na kami ay makasunod sa iyong kalooban at mapangiti ka namin sa lahat ng aming ginagawa. Lord, apart from you, we can do nothing. We are nothing, Lord. Kahit magaling kami, matalino kami. But if we do not depend on you, Lord, at ang strength na inaangkin amin ay hindi manggaling sa iyo, mababaliwala ang lahat ng ito. Because lahat kami, Panginoon, ay limited. Limitado ang lahat ng aming galaw, lahat ng aming mga galing. Pero ikaw, Lord, bilang aming resources, ikaw ang Diyos na unlimited, Lord. Lahat kaya mong gawin. Lahat posible sa iyo. Lahat kaya mong i-provide. Maraming salamat, Panginoon, for that assurance, Father God. At naway makita namin yun, Panginoon, na wala kaming kayang gawin apart from you, Lord. Aminin namin sa aming mga sarili na tunay, O Diyos, na ikaw ang lahat-lahat. Wala kaming magagawa, Panginoon, sa mundong ito kung hindi kami dedepende sa iyo. Kung hindi namin iaangkla ang buhay namin, ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming buhay, ang aming pamilya, at ang lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Salamat, O Diyos. I believe that you are enough for me, Lord. That your provision is enough for me. That your love is enough for me. Your will is enough for me. So today, Lord, we surrender everything to you, Father God. Our concerns for the future, and our worries, our difficulties, and our uncertainties, Lord. Lahat ng takot na meron kami, Panginoon. Lahat ng pag-aalala na meron kami. We surrender everything to you, Father God. Because we believe, Lord, ikaw lang magbibigay ng kapayapaan, ng comfort na kinakailangan namin sa mga sandaling ito. Huwag mong hayaan, Lord, na kami panghinaan ng loob. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mawalan kami ng pag-asa sa buhay na ito. Because you are our hope. You are our strength. You are our Father, our God, our Conqueror, our Redeemer, our Prince of Peace, and our Emmanuel, and our Savior. Thank you, Lord, for being our grace. Thank you, Jesus, for the favor. Bagamat di kami karapat-dapat, Panginoon, pero patuloy ka na tumutulong, gumagabay
Sa mga panahon na kami nakakalimot, patawarin mo kami, Panginoon. Sa mga panahon na kami ay nagpapabaya, sa mga panahon na kami ang bida at hindi ikaw, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pride na meron kami sa aming katawan, sa aming isip, sa aming puso. Patawarin mo kami, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na ikaw pa din ang pinakamakapangyarihang Diyos. Tapat at dakila na siyang tutulong sa amin para mapagtagumpayan namin ang buhay namin ito. We thank you, Jesus Christ, and thank you, and we promise that we will pursue you and trust you, and that you will take care of us, Lord. Ikaw ang hahawak ng aming mga buhay. Maraming salamat po. Ganon din, O Diyos, idinadalangin ko sa inyo ang lahat ng mga taong nanonood ngayon at ng mga taong makakapanood nito. Touch their hearts, Lord God. Be with them, Father God. Talk to them and let them know you, Father God, and accept you as their Lord and Savior kung hindi pa nila kayo tinatanggap. Aminin na kami mga makasalanan at palikuran na ito at pagsisihan, Panginoon. Maraming salamat for the provisions. Thank you, Jesus, for our family. Salamat, Panginoon. Continue to protect us. Continue to be with us, Father. And Lord, tinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga taong may karamdaman. Pagalingin mo sila, Panginoon, simula ulo hanggang kanilang mga paa. By your stripes, Lord, they are healed in Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you for the healing, Lord. Thank you for the strength. Thank you for the provisions. Thank you for your protection, Father God. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your goodness, for your kindness, for your faithfulness, for your grace, for your mercy. And Lord, bless mo po ang ating TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, at ang kanilang planong event, Lord, this coming August. Be with us, Lord. Samahan mo po kami, Panginoon, sa magalaking gawain ito, na pag maraming taong aabutin mo at makakilala sa iyo. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa Panginoon at sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito po sa ating daily devotion at patuloy na sumasabay sa ating pong pagdi-devotion araw-araw. Huwag po kayong bibitiw. Kailangan po natin ng Panginoon upang tayo ay tumatag sa ating pong araw-araw na laban ng buhay. Tomorrow po pala ay Sunday. Huwag niyong kalimutang mag-attend ng worship service. Saang church man kayo nag-attend, face-to-face man o live or online man kayo nag-attend, please do not absent. Unahin ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Lalo na po pag linggo, ang linggo ay para sa Panginoon. Ibigay natin ang buong oras at lakas natin sa Kanya para magpuri at magpasalamat. Thank you. God bless everyone. God bless. God loves you.